because of his personality. Or in other words, hindi simply because he is a Cayetano. Hindi po yun yung reason kaya I am supporting him. Kung hindi, siya po kasi yung nakikita kong magpupush through talaga ng Senate Blue Ribbon Committee hearings in relation to the flood control. Diba? Tapos kung makita po ninyo dito sa Facebook post ko na to, the last majority po kasi yung current minority, yung last hearing po nila sa Blue Ribbon Committee was 4 months ago pa nung ni-research ko around January. Tapos come June, wala nang nangyari. Pero nung nagka-change in leadership si Senate President Cayetano po yung na-elect as SP, ay talagang skinedule po niya agad na magkaroon or tumuloy po yung flood control hearings. Diba? At alam naman po natin kung ano yung consequences ng nangyari because of the flood control anomalies. Hindi lang po pagnanakaw sa pera ng taong bayan yung nangyari, kundi it led to actual casualties po ng mga kababayan natin because sablay-sablay or hindi gumana ng maayos yung flood control. Okay? So again, this is just a reminder to all of you na iwasan po talaga sana natin yung personal politics at tingnan po natin kung sino ba yung may mga policies or may mga plano na mas beneficial po to the taong bayan in general. Diba? Again, wag po tayo magtingin sa personalities lang, sa mga apelido, so on and so forth. Suportahan po natin kung sino yung may planong para sa ikabubuti po talaga ng taong bayan. Okay, ganyan lang po yun. So since currently si Senate President Cayetano nga po yung magpupush for a Blue Ribbon hearing in relation flood control, syempre masusuportahan ko po siya kasi nabigyan na po natin ng chance yung current minority wala naman po silang ginawa. Yung ginawa lang nila, naglabas sila ng partial report tas gusto nila papirmahan sa senators. So mako-comment ko lang po dyan sa partial report. Ako po as a practicing lawyer, I do not submit partial pleadings to court. 'Di ba? Kasi hilaw po 'yan. Kaya nga partial kasi hindi pa kumpleto So why will you discuss something or put something out in public sa plenary kung hindi pa po tapos ang storya talaga? Again, that is incomplete. Kaya nga partial. Kaya hindi po proper 'yan na pirmahan. And kung makita nyo rin po dito sa post kong to, ang currently lang na mga allegedly involved daw po sa flood control issue ay lahat kung napansin po nyo puro opposition senators or congressmen. Pero yung mga administration, senators or congressmen, wala. Although sobrang dami nga po yung meron daw allocables. Tapos even mga contractors hindi rin nakasuhan. Very clear po yung constitution na bawal yun na may contractor because that's a clear conflict of interest. Diba? Pero up to present, wala po tayong nakikitang any congressmen na nakakasuhan po talaga. At tingin ko naman, since si Senator Cayetano ay mukhang hindi naman pro-admin talaga, posibleng makita rin natin yung other side of the story sa flood control issue pag sila naman yung mag-imbestiga. So again, it is for that reason why I support the majority of SP Alan Cayetano. Not simply because he is a Cayetano, but because of his directive in relation to the flood control. 'Di ba? Again, ito po sana yung maging mindset natin. And lastly, idagdag ko na lang din po, itong mga ginagawa kong content, I like to think I am doing everything I can to talagang educate po all of you, my fellow taong bayan, and to hopefully empower all of you, even attend the anti-corruption rallies as a showing din po yan to all of you na we have to do everything we can if we believe in certain advocacies. Sa Senate of the Philippines, kung saan nag-elect po ng Senate President pro tempore yung minority with only a vote of 12 senators. Tapos from there, nag-acting Senate President din po si Senator Win Gatchalian, and they proceeded to elect new members of certain committees po sa Senado. Okay, so ngayon po explain ko sa inyo number 1 kung ano yung posibleng legal effect ng ganung election considering 12 lang po yung senators present sa plenary kanina. Tapos pag-usapan din po natin or explain ko po sa inyo kung ano yung posibleng status talaga ng Senate leadership, kung whether or not si SP Cayetano pa ba talaga yung SP or si Senator Gatchalian na in an acting Senate President capacity. Okay, tapos i-discuss ko rin po kung ano kaya yung posibleng epekto naman sa Senate Blue Ribbon hearing, sa flood control hearing po tomorrow, June 4, 2026 because of this action na ginawa po ng Senate minority. And lastly po, explain ko din sa inyo yung personal position ko talaga as to this issue. Kung sino ba talaga ang mas kinakampihan ko, is it the majority block po ba ni SP Cayetano or is it the minority block po ba? So, ang nangyari nga po kanina, may 12 senators sa Senate plenary which is composed of yung 11 minority senators po plus si
Senator Chis Escudero, kaya naging 12 po sila. At yung position po ng minority since 12 sila ay sapat na daw po yun to constitute a quorum, which eventually led to them electing si Senator Gatchalian as the Senate President pro tempore. Tapos yun nga po, they further proceeded to elect new chairmans po of mga Senate committees, including the Blue Ribbon, kung saan magkaka-flood control hearing bukas, July 4, 2026. Tapos they also mentioned that si Senator Gatchalian was in an acting Senate President capacity. Tapos yung isa pa po na nangyari after that ay may statement din po yung Palasyo. So kung makita nyo naman po dito, ang sinabi, "We acknowledge the leadership of acting Senate President." So pag i-click nyo po to, acting Senate President Gatchalian po ang sinabi dito sa news article na yan. Okay, so yan po ang pinaka-facts natin. Ngayon po ang first issue talaga or ang first question natin is kung pwede ba yan mag-election ng bagong Senate officers or ng bagong Senate leadership with only 12 senators. Okay? And of course, para mas maintindihan nyo, we are back in the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines po, and to be specific, of course, nasa Article 6 tayo, which is the Legislative Department or the Congress po ng Republika ng Pilipinas. Tapos yung relevant provision po natin dito is Section 16, kasi yung Section 16 po ay dun nakalagay yung discussion or provisions tungkol sa pag-organize po ng Senado at ng House of Representatives. Okay, so ito pong mga previous articles or previous sections, this touches on more on sa qualification po ng senators, ng congressmen, ano yung general function sila. Pero kung tungkol na nga po sa organization, kung paano elect yung mga Senate officers na yan, nasa Section 16 po yan. Okay, so ito po, makita nyo, Section 16, the Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its respective members. So if you've been regularly watching me, I'm sure familiar na kayo dito sa Section 16.1 kasi nakailang discuss na po ako dito lately because of the bangayan or yung away po na nangyayari sa Senado at present. Okay, and then yung second sentence or second paragraph po sa Section 16.1, ang nakalagay dyan, each house shall choose such other officers as it may deem necessary. Okay, so yung maganda po talagang ma-take note nyo dito, sa Constitution, ang nakalagay to be specific ay pag-election ng Senate President, it requires a majority vote of all its respective members. Tapos pag other officers na as it may deem necessary, wala na pong nilagay na voting requirement yung Constitution. Okay? So because of that na wala pong voting requirement, ang next question naman, ano yung voting requirement required para mag-elect ng Senate President pro tempore? Okay? At yung sagot po dyan is nandito po yan sa number 3 naman because nakalagay dito, each house may determine the rules of its proceedings, punish its members, so on and so forth. So dito yan papasok more on sa each house may determine the rules of its proceedings. So in other words, nasa Senate rules po nakalagay kung paano yung voting requirement or voting procedure para sa Senate President pro tempore and other officers po of the Senate. Kasi pag Senate President, hindi pwede Senate rules yung titingnan, kundi dapat Constitution. Pero pag other positions like that of pro tempore, Senate rules na yon. Kasi yun nga po dito sa paragraph 2 ng number 1, section 60 number 1, yung other officers as it may deem necessary lang in relation dito na sa number 3 na pwede gumawa ng sariling rules yung Senado. Okay, so ngayon because of that, punta naman po tayo sa Senate rules. So ito po, Senate of the Philippines, turuan ko na po kayo kung paano to ma-check nyo mismo para mas maintindihan nyo po. So yung i-type nyo lang is senate.gov.ph, tas punta lang po kayo nyan dito sa About. So kita nyo naman po, diba? Tas yung pinakauna po is Rules of the Senate. So i-click nyo lang po tong Rules of the Senate tapos maglo-load na po to siya. So dito po makikita ninyo, again, Rules of the Senate, yung seal, and ayan, Legislative Publication 2026, Pasay City, so on and so forth. Tapos kung makita po ninyo, elective officers, election of officers, yan yung nasa Rule 1 and Rule 2 po talaga ng Senate rules. Yan, di ba? Kita nyo naman po. So ngayon, of course, punta tayo ngayon dito sa elective officers at election of officers. Okay, so ito po, kitang-kita nyo naman, di ba? Rule 1 and Rule 2. Section 1 and Section 2 to be specific. So dito po nakalagay Section 1, the Senate shall elect in the manner herein after provided a President pro tempore. So ito po yung inelect kay Senator Gatchalian ngayon, yung President pro tempore. So ibig sabihin po niyan in simple terms yung pro tempore, para po yung Vice President. Pero hindi lang Vice President yung term na ginamit, kundi President pro tempore. And then after po niyan, Secretary, Senate Secretary, and then the Sergeant at Arms. These officers shall take their oath of office before entering into the discharge of their duties. So ang una pong i-take note nyo dito, ang sinabi, the Senate shall elect in the manner herein after provided. Ibig sabihin, sa paraan
provided after itong Section 1. Okay? So ano po ba yung sumunod sa Section 1? E di of course, Section 2. So ngayon, ang nakalagay dito, Rule 2, Election of Officers, ay very straightforward din naman po. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Should there be more than one candidate for the same office, a nominal vote, so on and so forth. So yung key po na dapat maintindihan nyo talaga dito at i-take note is itong provision na elected by the majority vote of all its members. So dito nga po sa Section 1 ang nakalagay, ang cover dito is the Senate President Pro Tempore, the Senate Secretary, and the Sergeant at Arms. So ano po ba ang majority vote ng lahat ng members ng Senado? So alam po natin na yung majority number na yan of all its members is 13 kasi yung composition po ng Senate is 24. Diba? So therefore, posible po talagang masabing illegal yung election kanina kay Senator Gatchalian as the Senate President Pro Tempore. Kasi sa Senate rules sila mismo, ang nirequire nila na vote ay majority vote of all its members. In other words, ginaya po nila yung words ng Constitution na pag Senate President, majority vote of all its respective members. Then they literally copy and pasted this provision dun sa Senate rules nila sa pag-elect ng Senate President, Pro Tempore, Senate Secretary, at Senate Sergeant at Arms. Okay? Okay, so I think that is very clear and straightforward naman po. And ipakita ko lang din sa inyo yung mga other voting requirements dito sa Senate rules para mas maintindihan nyo po talaga yung importance kung ito or ganito ka-specific yung nilalagay ng Senate rules. Ngayon, balik po tayo dito sa 136. Again, I have recently explained this numerous times already. So this one talks about the amendment of the rules of the Senate. So kung makita nyo, nilagay nila dito, the rules may also be amended by a motion. Tapos yung voting requirement lang, vote of the majority of the senators present in the session. Diba? So it is very different po from dun sa Rule 2 or sa Section 2 kung saan nakalagay na a majority vote of all its members. So in other words or in simple terms po, kung ginusto talaga ng senators natin or ng Senate of the Philippines na hindi 13 yung required para magboto ng bagong Senate President Pro Tempore, ay pwede po sana nila ilagay yung ganitong provision. 'Di ba? Majority lang of those present in the session. Pero hindi po yun ginawa ng Senate. They retained or they copied the provision po sa Section 16 number 1 Article 6 of the 1987 Constitution. Therefore, 13 po ang required number of vote para mapalitan or mag-elect ng bagong Senate President Pro Tempore. Okay, so ngayon ang next question, because 12 lang po yung pag-elect kay Senator Gatchalian, ano po yung posibleng legal status ng election niya at yung mga subsequent na chairpersons na inelect din po sa iba't ibang committees? Before ko po sagutin yung question na yan, i-emphasize ko lang din po na yung pag-recognize actually nung Malacanang sa kay Senator Gatchalian as the acting Senate President, as the newly elected Senate President Pro Tempore, wala po actually bearing talaga yun or walang legal impact or legal weight. Considering ang nakalagay naman po sa Constitution natin, again sa Section 16.1, the Senate shall elect its President. So pag officers po ng Senate ang pinapag-usapan, trabaho po yan ng Senado at walang kinalaman dyan yung executive. So yung pag-recognize nila, wala pong legal bearing talaga yon kasi it is the senators themselves who recognizes or who elects kung sino po yung Senate President nila. Diba? So currently, ang nangyari naman po si Senator Alan Peter Cayetano, he was elected at yung Senate President Pro Tempore po niya, si Senator Legarda, plus the chairpersons po ng committee nila were elected with a quorum na may 13 senators and via 13 senators din po na number. Therefore, kung ako po ang tatanungin ninyo, mas malakas po ang legal claim ni Senate President Alan Peter Cayetano kasi 13 yung nag-elect sa kanya at may quorum din po na 13 plus when he was elected together with his pro tempore and other chairpersons po of the committees ng Senate. Okay, so ngayon po, going back to our main question kung ano yung legal status, possible legal status po nung pag-elect kay Senator Gatchalian plus kay Senator Cayetano din po, ay dyan po papasok ngayon yung mga de jure versus de facto officers na legal principle. So when you say de jure officer, yan po yung legal talaga, yung isang tao who was legally qualified, elected, or appointed to a certain position, tapos he is exercising that position or that title na ino-occupy po niya. Tapos ang de facto officer naman po, ang ibig sabihin niyan ay person is occupying an office, pero yung authority niya, yung appointment niya, yung election niya, basically yung right po niya to hold that office ay illegal or null and void due to certain issues dun sa pag-elect, pag-appoint, sa qualifications niya.
Okay, so in simple terms, de jure, legal, and qualified po talaga yung nakaupo. De facto, functioning, pero hindi po talaga legal or qualified yung pag-occupy niya sa seat na yon. So dito, ang issue talaga, both parties, si Senator Cayetano, si Senator Gatchalian, pwede yan sila ma-argue at sabihin nila sila yung legitimate na Senate leadership. In other words, sila po yung de jure officers, tapos yung block naman or yung group ni Senator Cayetano ay mga de facto officers kasi yung position nila ay nagkaroon na ng election, they elected si Senator Gatchalian, therefore wala na sila Senator Cayetano. Pero of course, if you will ask Senator Cayetano naman po, ang sasabihin naman po niyan ay sila yung de jure legal na officers considering they were elected with the quorum requirement and with the majority vote requirement na number, 'di ba? Tapos of course, sila Senator Gatchalian yung de facto kasi 12 lang po yung nag-elect sa kanya at nag-constitute ng quorum. Okay, pero ang pinaka mangyayari po talaga diyan kung magkaroon talaga ng kasuhan ay ang magde-decide po talaga diyan is the Supreme Court kung sino sa dalawang grupo ang legitimate or de jure officers at kung sino yung illegitimate or de facto officers. Okay, again, that is a legal issue po kasi therefore yung magde-decide po talaga is the Supreme Court assuming may cases po na final. And then, isa pa po na idagdag ko lang sa discussion, kung kayo po ay Team SP Cayetano tapos tingin niyo illegal yung election ni SP Gatchalian, ang effect po nun ay lahat ng mga subsequent actions sila which is yung pag-elect nila ng mga bagong chairpersons ng committees ay null and void din po yun kasi yung authority po na ginamit ni Senator Gatchalian sa pag-preside ay illegal in that situation, di ba? Again, if you are in the position na illegal yung election sa kanya kasi 12 votes lang. Kung yun nga po yung position ninyo, all subsequent actions are also null and void kasi yung authority ng presiding officer sa pag-preside po ng proceedings ay illegal. Okay? At yung comparison lang po dyan para mas maintindihan nyo talaga is dun sa impeachment case si VP Duterte. Di ba nag-proceed po sila to the Senate impeachment trial pero once the Supreme Court held na unconstitutional, null and void yung nangyari, yung lahat ng subsequent actions so impeachment trial, yung 2025 impeachment trial ay na-considered as parang hindi rin po talaga nangyari although meron yun siya sa mga minutes of the meeting sa journal ng Senate. Okay, so ganyan din po ang mangyayari dyan pag illegal yung pag-elect ni Senator Gatchalian because again, since wala siyang authority to preside, therefore lahat ng subsequent actions ay also illegal or null and void. Okay, so ngayon ang next question. Okay, at ang sagot po dyan is depende po talaga yan kung sino yung i-recognize ng Senate personnel at staff at ng taong bayan kasi they both have claim to the title or to the Senate leadership. So kung makita po natin, there is really a chance na magkaroon po ng problema or kaguluhan kasi magkiklaim yan sila ng title talaga nila. And of course, expected naman po yan na talagang mag-i-insist sila na sila yung tama or yung de jure officer. Kasi pag hindi po nila i-insist yan, edi kahit na sabihin pa ng isang group na sila yung legal pero pinapabayaan lang nila mag-function yung kabila, ay in effect parang wala na rin po yung claim na yun kasi yung kabila na po yung nagfa-function 'di ba? So in other words po, dito si Senator Cayetano kung gusto talaga niya matuloy yung Senate Blue Ribbon hearing tomorrow, June 4, 2026, kailangan po niya i-insist na siya yung legitimate na leader ng Senado as the Senate President. Otherwise, kung hindi po niya insist yun, hindi niya insist yun, hindi po niya ipa-recognize sa Senate staff and personnel, edi parang ano siya nun, parang lame duck or sitting duck lang na masabi lang niya na siya yung Senate President pero he is not exercising the function. Kasi even if, let's say for discussion purposes, de facto officers po talaga yung grupo nila Senator Gatchalian, pero kung sila yung nagpa-function sa Senate as the acting Senate President, edi sila po yung may appearance of legitimacy. Again, kailangan po talaga mag-insist na Senator Cayetano na siya yung legitimate na Senate President para matuloy po yung Senate Blue Ribbon hearing tomorrow. Otherwise nga po, walang mangyari, kailangan niya pumunta sa korte ngayon. So, ang question na lang dyan, sino po ba talaga yung kailangan pumunta sa korte? Ang nakikita ko na lang po dyan, it will really depend kung sino yung i-recognize ng Senate staff and personnel. And of course, sa taong bayan. Kung let's say si Senator Cayetano yung i-recognize ng staff, na Senate staff personnel at ng taong bayan, edi ngayon kailangan pumunta nila Senator Gatchalian sa Supreme Court para ma-overturn yung situation. Sila yung ma-recognize naman. Diba? Pero ang nakikita ko po talaga ang mangyari nito tomorrow ay both parties will insist on their hold in the Senate leadership kasi si Senator Cayetano ay of course gusto niya matuloy yung Senate Blue Ribbon hearing tomorrow. Tapos sila Senator Gatchalian, they also have their own schedule for committee hearings.
And then yung last discussion na lang po natin ay i-explain ko po sa inyong lahat yung personal position ko po. Kung sino ba talaga yung kinakampihan ko dito. Is it the majority of SP Cayetano or the minority of Senator Gatchalian? So currently yung status po kasi si Senator Bato de la Rosa, alam naman po natin na he is out in the open kasi meron po siyang pending ICC warrant at na-deny yung TRO request niya sa Supreme Court. Therefore, effectively po ang Senado natin ngayon ay 11-11 yung majority at minority. So because of that po, explain ko po sa inyong lahat unang-una kung ano yung maging epekto nito, kung whether or not makatransact pa ba or makakatrabaho pa in simple terms ang Senado because of that tie na number. Tapos papag-usapan din po or explain ko po sa inyo kung ano yung posibleng epekto nito sa impeachment proceedings, sa impeachment trial ni VP Sara, sa mga committee chairmanships, yung upcoming po na Blue Ribbon hearing dun sa flood control issue this Thursday, and then paano naman yung sa pag-amend ng mga rules of procedure ng Senate, kung whether or not ma-approve pa kaya yung online voting na gusto mangyari ng Senate majority. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga Kasimor, at yan po ang discussion natin for today. Okay, so brief facts lang po muna tayo ng discussion natin. Again, yung pinaka-facts lang po talaga natin ay yung pagiging effectively tied po ng Senate majority and minority. Although legally speaking or strictly speaking, 13 pa rin po talaga yung composition ng majority kasi si Senator Bato de la Rosa and Senator Jinggoy, although they will most likely not be able to participate sa Senate plenary sessions, ay part pa rin po sila ng Senate. Therefore, strictly speaking, 13 pa rin po talaga yung members ng majority. So yung majority pa rin po talaga yung may majority in numbers if we will base it on a strictly legally speaking point of view. Pero effectively, ang meron po talaga ngayon ay tie na 11-11 kasi yun nga po si Senator Bato and Senator Jinggoy, because of the circumstances that they are currently facing, ay hindi po makaparticipate sa botohan sa plenary. So kung hindi po sila makaparticipate, ang actual number po niyan pag nagbotohan ngayon yung majority at minority ay 11-11 lang. Okay, but again, strictly legally speaking, lamang pa rin po yung majority kasi 13 po yung composition nila. It's just that hindi makaka-participate. But regardless nga po kung hindi makaka-participate, si Senator Bato and Senator Jinggoy are still considered senators of the Republic of the Philippines. Therefore, yung actual number po is still 13-11. Pero effectively, pag sa botohan, 11-11 nga. So hopefully, naintindihan nyo po, medyo may paliko-liko lang konti. Pero I have to emphasize that to all of you kasi baka mag-iba po yung tingin ninyo sa senators or sa composition because of the effective number versus the strictly legal number ng majority at minority. Okay, so because of that po, ngayon, ang next question po or ang pinakauna nating question is kung ano yung epekto niyan kung tie yung effective number as to the pag-transact po ng business ng Senate. So yung issue po dito is whether or not makatrabaho pa ba yung Senado considering effectively 11-11 tied nga po yung majority at minority. Okay, so yung sagot po dyan sa first question natin is of course nasa 1987 Constitution pa rin. And to be specific, Article 6 at nasa Section 16 po yan kasi dito po makikita natin yung quorum requirement. So ito po, Section 16, number 2. A majority of each house shall constitute a quorum to do business. Okay, so yung una po na magandang maintindihan nyo talaga dito is that majority ng Senate ang required para makakonduct ng business or makatrabaho yung Senate because of the quorum requirement. So yung majority requirement po na yan means majority of all members of the Senate, therefore 13. So as long as meron pong 13 members na pumunta sa Senado, tumayo dun sa plenary, mag-participate sa session nila dun, ay pwede po umandar yung Senado. So when I say umandar, pwede po nila pagbotohan yung mga certain matters like yung mga pending bills po nila for first, second, third reading. And then yung mga committee chairmanships, committee members, pwede po nila yun ma-actionan. Because again, ang required lang po ay at least may 13 each house. So kahit po ano yung affiliation nila, ay counted pa rin po yun sila sa quorum na requirement of 13 senators. So again, ang pinaka makikita po talaga natin dito ay dapat magtulungan yung current majority at minority para po umandar yung Senado. Kasi tie po sila currently. In past Congresses po kasi super majority yun palagi. So even if let's say walang minority na mag-appear, ay most likely sufficient or sapat na yung presence pa lang ng majority. Because yun nga po, in past Congresses, palagi pong super majority. Ngayon lang kasi nagkaroon ng tie na Senate natin, kaya medyo interesting itong nangyayari po talaga sa Senate natin. And yung position or yung sinasabi po
nila Senator Alan Peter Cayetano is that they are an independent Senate majority daw na hindi dinidiktahan ng executive. Okay? So again, dapat po ganun naman talaga yung Senado natin because the legislative branch of government is separate from the executive. Hindi po yan extension or hindi po yan rubber stamp lang ng presidente. Dapat po may sariling pag-iisip talaga yung Senate kung paano nila gawin yung affairs nila, yung transactions nila, yung mga committee hearings nila. Kasi that is part of number 1 nga po, separation of powers and checks and balances. Diba? Kaya kung makikita po ninyo, binigay sa legislative yung power to impeach para kung may gawing kalokohan po yung executive and judiciary, yung legislative ngayon yung mag-check or magbabalanse ng issue para i-impeach yung mga abusive officers na yon. So again, dapat po talaga independent yung Senate para masunod yung checks and balance and separation of powers. Kasi kung rubber stamp lang po yung Senado, edi kahit ano na lang po gawin ng executive, ng judiciary, kahit mali-mali na, ay lagi na lang sinastamp. Diba? And it is for that reason kaya po natatawag na rubber stamp yung Congress lang pag super majority. Okay, so yan lang naman po as to the doing of business or as to the quorum discussion. Ngayon po pag-usapan naman natin kung let's say mabawasan pa yung majority, may it be via arrest or other circumstances, kung whether or not because of that situation ay automatic ba or posible na bang maging majority yung current minority. Okay, at ang sagot po sa question na yan ay nandito lang sa number 1 ng section 16. So makita po ninyo, the Senate shall elect its presidents by a majority vote of all its respective members. So when you say of all its respective members, that means majority po of the number 24 kasi the Senate of the Philippines is composed of 24 senators as provided din po ng Constitution natin. Diba? So yung magic number po dyan is kailangan po makakuha ng 13 votes ng minority ngayon para mapalitan nila yung Senate leadership. Because Section 16, Paragraph 1 of the Constitution po is very specific as to the majority vote of all its respective members na requirement. And like what I explained earlier, kahit po kasi maaresto yung mga incumbent senators na yon or they are out in hiding, they are still considered as senators of the Republic of the Philippines. Therefore, as long as they retain that status na senator po sila ng Republika ng Pilipinas, ay kasama po sila dito sa majority vote of all its respective members na requirement. Okay, so again, 13 pa rin po talaga yung kailangan ng Senate minority. So ngayon, ang next issue, paano naman dun sa mga pag-vote sa pag-amend ng rules, pag-approve ng mga bills, kung kailangan ba majority vote din ng respective members, meaning 13 din ba or iba yung required na number? Okay, so ang sagot po dyan ay hindi na po 13 sa mga transactions, sa other transactions ng Senate. Kasi dito po itong mga majority vote of all its respective members, this is a constitutional provision po kasi. Pero as to other matters, wala na po yan dito kundi nasa internal rules na po yan ng Senate. So punta naman po tayo sa Senate Rules of Procedure. So una po ipakita ko sa inyo yung nasa section 18. I-zoom in ko lang po. So again, this one po you can just look at this also sa Senate website. Hanapin nyo lang yung Senate Rules of Procedure. So nakita po ninyo, Section 18, the membership of the permanent committees including their respective chairperson shall be chosen by the Senate. Okay, so this provision po again applies to committee chairperson. So ang nakalagay lang po, shall be chosen by the Senate. So if you will ask me, ang position ko po dito, it will be majority of the entire Senate since yung ginamit po nila na word sa Senate rules is chosen by the Senate, period. Hindi po sila naglagay na ng any qualifying word. Okay? So ngayon, ang next question naman natin, paano naman dun sa pag-amend ng rules ng Senate? Kailangan ba majority rin of all the members of the Senate or majority lang ba ng quorum? Okay, at ang sagot po dyan ay makita naman natin sa section 136 paragraph 2. So I discussed this already in my last video pero ipakita ko lang para mas maintindihan po ninyo. So nakalagay dito, the rules may also be amended by means of a motion which should be presented at least 1 day before its consideration and the vote of the majority of the senators present in the session shall be required for its approval. So dito po makita ninyo ang pinapag-usapan po dito or yung subject matter is a amendment to the rules of procedure ng Senate. So ang sinabi po nila dito, majority vote lang ng senators present sa session shall be required for its approval. So pag ikumpara po natin yan dun sa section 18, ang nilagay po dito ng Senate is shall be chosen by the Senate. So it directly referred to the Senate as an institution. So yung Senate naman po as an institution ay alam naman natin is composed of 24 senators. Therefore, since wala po silang nilagay,
ang magiging safest interpretation po dyan will be majority of the Senate as an institution, which is yung 24 senators nga po. Or in other words, 13 votes para mapalitan or mapili po yung respective chairpersons for certain committees. Kasi yun nga po, unlike dun sa Section 136, very specific po yung ginawa ng Senate doon. Nilagay nila majority vote of all present lang. 'Di ba? Whereas dito, pag chairpersons na po yung pinapag-usapan, kailangan chosen by the Senate. Okay, so ngayon po ang next question naman natin, maka-apekto ba to yung pagiging tie 11-11 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Okay, so yung first issue po talaga sa nakikita ko dito is whether or not applicable ba kung let's say ma-approve talaga yung online voting na rule, ay applicable ba yun dun sa Senate Impeachment Trial Court? Kasi tandaan po natin, iba yung rules of procedure ng impeachment from the rules of procedure ng Senate. Pero despite the difference po in the two rules, ang position ko po dyan ay pwede pa rin ma-apply yon yung online voting na rule kung let's say ma-approve, considering na nakalagay din po sa Senate impeachment rules na the rules of the Senate shall apply suppletorily. So that means po pag suppletorily, ang ibig sabihin lang po niyan ay yung mga blank or yung mga missing rules dun sa Senate impeachment rules, ang titingnan po or ang pagbabasihan ng Senado will be the Senate rules or the rules of court. So kung yung online voting rule na yon ay ma-approve at maging part ng Senate rules, therefore since part na po siya ng Senate rules ay pwede na po yun siya ma-apply suppletorily. Okay, but that is assuming po kung let's say in-approve nga nila yung online voting tapos wala silang qualification na nilagay. Nilagay lang nila pwede mag-online voting yung senators, period. Kung ganun lang, then yung position ko pwede yun ma-apply suppletorily to the impeachment proceeding. Okay, pero kung let's say ilagay nila specifically online voting is approved but only for the regular legislative function of the Senate and not impeachment trial, pag ganun po yung wordings na ilagay nila, hindi po siya mag-apply kasi very specific po at may mga restrictive provisions na nilagay doon. Pero again, pag general na online voting is approved period lang, ang position ko po dyan ay pwede nga siya i-apply considering the suppletory nature or application ng rules of the Senate na nakalagay din po mismo sa Senate impeachment rules. So ngayon, ang next question naman natin, kung ma-approve nga talaga yung online voting, malaki ba yung impact talaga nun sa Senate impeachment in relation po sa conviction naman ni Vice President Sara Duterte? And for that po, balik muna tayo sa Constitution naman. Alis na tayo dun sa Senate rules. And to be specific, pupunta tayo sa Article 11, Accountability of Public Officers. At nasa Section 3, number 6 po tayo. So dito po yung sole power to try and decide ng Senate. Pero yung important po sa atin is itong last sentence. Kung makita po nyo, no yun kasi 2/3 nga yung requirement ng conviction which is dapat 16 talaga, buong 16 regardless of the number of acquittals. So in very simple terms, wala po masyadong bearing yung online voting as to the conviction kasi kung magvo-vote lang strictly based on their party affiliations yung majority at minority, yung minority ngayon ay may 11 lang. Diba? Kailangan pa nila manghikayat from the other side. And then, added discussion na lang po dito kasi baka po isip ninyo, let's say, na yun nga, maaresto yung mga ilang majority senators, matira, 2-3 na lang sa majority. Will that change this voting requirement? Again, hindi po yan magbabago kasi of all the members po, yung ginamit na word ng Constitution. Tapos yung mga maaresto na yun na senators, kahit na po na-arrested sila, in hiding sila, or kahit nandun sila sa The Hague, ay they are still considered as members of the Senate po. So as long as considered pa rin po sila ng batas ng Constitution natin as senators, parte pa rin po talaga sila sa voting requirement nitong of all the members. Diba? In very simple terms, hindi po bababa yung 24 na threshold na yon as long as mga senators pa rin po sila ng Republika ng Pilipinas. Okay? So yan po ang importanteng maintindihan nyo po talaga dito when we talk about all the members of the Senate voting requirement versus dun sa majority of those present lang na requirement. And then last question na lang po tayo kung let's say forever talaga na maging 11-11, walang umattend ng session, hindi sila makatransact kasi walang quorum, pwede ba makialam yung Supreme Court? Okay, at ang sagot ko po dyan, pwede lang makialam ang Supreme Court basta mapakita ng either majority block or ng minority block na may grave abuse of discretion na ginagawa yung kabilang side. Pero kung wala po silang mapakitang grave abuse of discretion, ay hindi po pwede makialam yung Supreme Court. Kasi yung nangyayari po currently sa Senate natin, that is what we call a political question. So when you say a political question, it is only up to the legislative body po ang mag-solve ng problema na yan. Kasi currently, it is clear naman po na voting issue yung nagiging away nila dito sa Senate kasi yun nga po, very close in numbers yung both
blocks natin yung majority at minority. So hindi naman po pwede pumasok yung Supreme Court dyan tapos diktahan yung majority na dapat bumoto kayo in this manner para makatransact ng business yung Senate or para ma-approve yung certain matters sa Senate. And of course, that will also apply din sa minority. Hindi nila pwede sabihan na dapat bumoto kayo dito para makatrabaho nga po yung Senate because that will be clearly encroaching na po of the power of the Senate at ng mga senators natin to vote kung paano umandar or gawin yung trabaho ng Senate of the Philippines. So, dito po ang applicable provision lang dyan is the separation of powers kasi ang mandato po talaga ng Senate ay to vote on certain matters including yung leadership po nila, kung sino yung magiging Senate President nila, tapos meron din po silang power to elect kung sino yung mga chairpersons nila. And of course, depende rin po kasi yan sa senators kung paano sila bumoto on mga certain matters. So kung pumasok dyan yung Supreme Court, it is clearly a violation po or an encroachment on the principle of separation of powers. Kasi yung magiging issue lang po dyan is whether or not dapat ba i-compel ng Supreme Court na ganito yung pagboto ng mga senador. So from the very issue pa lang po, kung basahin at pakinggan nyo lang, makikita nyo na agad na it will really encroach po on the Senate's function to decide on how to vote on mga bagay-bagay po na binigay sa kanila ng Constitution na pagbotohan, aksyonan at pagdesisyonan nila. Interview ng ulul na yan. O Pwede eto. siguro, pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun baka tatalbog lang mo yung palakol. Palakulin mo daw ang mukha ni Alan Peter Cayetano, baka tatalbog lang daw yung palakol. Pukin ang inan yan. Ganyan ba magsalita yung mga ano? Kung vlogger ka katulad ko, pwede ka magminuminura. Pero kung puta senador ka, ang ina-feeling mo na sa radyo ka pa din, mantakin mo, papalakulin yung mukha. Papalakulin yung mukha ni Cayetano, pucha death threat yan ah. Di ba ganyan si Claire Castro mag-isip? Sinabi lang kay Claire Castro na ikaw pag wala ka na sa pwesto, nako po, appendix mo lang ang walang latay. Pucha yan, nagdemanda ang gaga dahil daw death threat yun kasi daw pati appendix daw niya, walang latay. Tapos eto, kahit daw palakulin mo ang mukha ni Alan Peter Cayetano, death threat yan ah. Bawal yun ah. Si Inday Sara, inaano nyo ng death threat ah. Grave threat. Tapos ito, papalakulin yung mukha ni Cayetano. Tapos okay lang sa inyo. Hindi ba? So ganyan siya magsalita kahit palakulin mo yung mukha ni Cayetano makapal ang mukha niya, baka tumalbog lang Pero pag sila sasabihan mo ganyan, magdidemanda. Tinan mo si Rapi Tulfo, dinimanda niya si Attorney Libayan. Kasi nga binabanatan niya siya ng binabanatan ni Libayan, kaya tinadtad niya ng kaso. Okay nang ina ninyo. Ang hilig nyong tumira sa kapwa ninyo, tapos kapag kayo ang titirahin, puta, mga iyaking kayo, magkakapatid kayo. Gusto nyo, magsuntukan na lang tayo Hamon-hamon kayo, tanginan nyo. Akala nyo naman, ang tatapang nyo. Akala nyo, ang dami nyo na napatay na tao. That's just my opinion. Di naman ako kabastusan, sorry po. Di daw kabastusan yun. Mantakin mo ganyan, ka-fickle-minded yung putang inang bobo na yan. Sinabi niya, si Alan Peter Cayetano, kahit palakulin mo ang mukha nun, tatalbog lang sa kapal ng mukha niya. Tapos sasabihin niya na, pasensya na, hindi yun kabastusan. Ano yun? Putang ina na sa Biblia yan. Kung hindi kabastusan yan, ano tawag dyan? Putang ina niyan. Diyan pa lang sa interview mo, nagtatarantado ka na Diyan pa lang sa interview mo, nagsisinungaling ka na Kailan pa naging, hindi kabastusan ang papalakulin mo ang isang tao sa mukha, sa sobrang kapal ng mukha, tatalbog yung tatalbog yung palakol. Gago, sa kapal ng mukha mo, Erwin Tulfo, putang ina, kahit mura-murahin ka ng tao, mas matindi pa yun sa palakol Kahit mura-murahin ka ng tao, buha ka ng ina mo, hindi ka nahihiya. Ang tigas ng pagmumukha mo, ganun katigas ang pagmumukha mo. Pasensya na ha, pardon my French, okay? Hindi naman sa dinidisrespect ko tumpukin ng inang Erwin Tulfo na ito, pero pardon my French ha. Ganyan siya, di ba? Pardon my French daw, hindi daw niya balak bastos. Hindi mo ba bastos? Ang tawag dyan, di ba pambabastos yan? Tapos sasabihin mo, hindi mo binabastos si Alan Peter Cayetano. Pwede ka naman gumamit ng ibang salita Tangina ka, bobo ka talaga Kung yan, sinabi mo na yan, sa tingin mo hindi yan pambabastos, putang ina mo, may tama ka talaga sa utak. Meron ka talagang topak. Putang ina yung mga Tulfo talaga kayo. Mga abnormal talaga kayo. Pardon my French pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na ng mukha niya, ayaw niya mag-attend. 2 days na. Ang nagsasuffer po. Huwag ka ng ina mo. 2 days na silang hindi umaten kasi nga nagbo-boycott daw sila. Dahil tinatarantado ang Senado. Pukin ang ina ninyo. Kayo ang unang nag-walkout, mga putang ina nyo. Nung nag-walkout kayo, hindi naman nagsalita ang mga senador tungkol sa inyo.
Sinabi nila, wala, ganun ang ginawa nila, ano magagawa natin? O, pero nung hindi umaten, itong ng 2 araw, unang araw dahil inaresto si Jinggoy, dahil binastos ang Senado, pangalawang araw, nagpo-protesta sila. Putsang ina, karapatan nila yan eh. Gusto nila magprotesta, anong pakialam mo, tas salita ka ng salita dyan, putang ina mo ka. Kayo nga, hindi kayo hindi kayo nasa caucus na dahil lang wala kayong numero. Nag-walk out kayo, puha ka ng ina nyo, hindi nga nagsasalita ng masasakit na salita sa inyo yung mga kasamahan ninyo eh. Kayo ang salita ng salita doon. Sinabihan lang kayo na hindi kayo mga abogado kaya ka ganyan magsalita kasi hindi ka abogado putang ina, bobo ka eh. Yan yung mga pinagmamalaki yung mga broadcaster. Putang ina, pag ako naging senador, pukin ang ina nito, araw-araw mumurahin ko sa plenaryo to eh. Oo. Bastusan eh, di ba? Pucha, sinasabi ninyo na ang dignidad ng Senado ay bumababa. Bumababa ang dignidad ng Senado, binabastos ang Senado. Paano hindi babastos si Senado? Putang ina, bastos ang mga buwaka ng ina nito. Oh, pakyo ka. Ang dami ko ng mura sa'yo. Putang ina mo, hamunin mo ako. Ulul, ano, demandahan ang gusto mo? Walang demandahan. Putang ina, pag makapal ang mukha mo, lingkod bayan ka, walang demanda, murahan lang tayo, puking ina mo. O ano, ganyan ba gusto mong salitaan? O masakit ba? O nasasaktan ka? O yung mga staff mo na nanonood ngayon? Tapos ito, meron namang valid reason ang majority senators, kaya talagang pinapakita nila sa pamahalaan, pinapakita nila sa tao kung gaano ka-importante ang Senado. Oo. Sige, pilayin natin. Parang ano din, parang yung mga driver din, tsuper ng jeep. Anong ginagawa ng mga tsuper ng jeep? Kapag feeling nila, tinatarantado sila ng gobyerno, sila nagbibigay ng transportation means sa mga tao na hindi kayang ibigay ng gobyerno, tumutulong sila sa gobyerno para mahatid kayong from one point to another. Nagrarally din sila, di ba? Nagbo-boycott din sila, di ba? Kasi kasama yan sa demokrasya ng Pilipinas eh. O ngayon, ano sinasabi ninyo? Hindi gumagana ngayon ang Senado dahil sa sa pagbo-boycott nila. Di ibig sabihin successful yung ginagawa nila. Pilay ang Pilipinas pag wala ang Senado, kapag hindi nag-function ang Senado. Bakit? Putang ina, kung tratuhin ng gobyerno na ito ang Senado, parang putya mas nakakaangat sila. Hindi pwedeng ganun. Ipinaiintindi ni Cayetano na kung hindi magkakaroon ng mga sessions, hindi magkakaroon ng mga batas sa Pilipinas. Kahit naman hindi magkaroon ng mga bagong batas sa Pilipinas, ganun din naman, ninanakaw nyo lang din naman yung pera ng bayan eh. Pukin ang ina ninyo, puros lang naman kayo kulimbat at saka kupit eh. Di ba? Oh. So ngayon pinapakita ng Senado ngayon na we are the Senate. Hindi tayo dapat nagpapatakot. Dapat nga kayo, mga senador na kasama dyan, dapat nakikiisa kayo eh. Nakikiisa kayo para ibalik ang dignidad ng Senado, para malaman ng taong bayan pati ng gobyerno kung anong importansya ng Senado. Dapat nakikisama kayo sa kanila at pinapakita na we are as powerful as you. We are equal. You are not superior to us. We are not superior to you. Your government will not work without each other. Tatlo tayo na nagtutulong-tulong, judiciary, legislative, and executive. Tatlo tayong magtutulong-tulong. Dapat nagtutulungan tayo, hindi tayo nagtatarantaduhan. O ngayon, kung feeling mo mas mataas ka dahil executive ka, tatarantaduhin mo ko, ulul. Tingnan ko lang kung kung hindi ako kikilos, tang ina mo ka kung may ma-achieve ka. O, di ba? O ngayon, ramdam na ramdam nyo, tain-tai kayo to the point na mag-ad hominem kayo ng tuloy-tuloy para lang babuyin yung majority senator. Kayo nauna eh. Nauna kayo nag-walk out eh. Nauna kayong lumabag sa rules ng ng Senado, tapos putang ina, isa-cite nyo yung mga rules ng Senado na kailangan kapag nag-cancel ka ng ganito, ganyan, ulul. Putang ina ninyo. Kaya gusto nyo na yung Senado pumasok dyan kasi nga plano nyong agawin yung mga komite ng Blue Ribbon kasi mga kawatan kayo, lalabas ang mga pangalan ninyo dyan sa sa mga hearing na yan, putang ina ninyo. At yung mga taong pinoprotektahan nyo, finally mapapatawag na dyan, kaya tain-tai kayo. Kasi at 11, putang ina ninyo, hindi naman nyo makukuha kay Alan Peter Cayetano yung yung Senate presidency, kailangan nyo ng 13, kahit maging 12 kayo, hindi nyo pa rin makukuha kay Alan Peter Cayetano yung Senate presidency. So why not just work with him? Why not just let the Blue Ribbon Committee takes its course? Or bakit hindi na lang kayo magtrabaho na hindi, putangin na nyo, araw-araw away kayo ng away. O di wag na tayo magtrabaho, nag-aaway lang din tayo. Tapos ngayon, matapos kayong mag-walk out, matapos ninyong samantalahin yung inyong karapatan na mag-walk out, putya hindi sila umaattend ng session, nagngangangaw kayo. Mga gago pala kayo eh. That's the taste of your own medicine. Masakit ba? Mapait ba? O ayan, ganyan ang ginawa nyo noong nag-walk out kayo nung nakaraang Martes. O ngayon, hindi kayo inaatinan. O ano ngayon ang pakiramdam?
O gigil na gigil, ad hominem, galit na galit sa ad hominem. Sinabi lang ni Marcoleta, without giving negative meaning to anything. Yan ang mahirap pag wala tayong alam sa batas. Anak ng tokwa hanggang ngayon, galit na galit ang mga putang ina, sapul na sapul si Gago. Kasi wala namang alam to putang ina nito. Ang magaling lang to sa ganyan, mang-atake, magmura, babuyin yung kalaban. Kaya nga ginagamit silang dalawang magkapatid, kaya nga sila nandiyan dyan para dun eh. Yung isa nagahamon, kung matapang ka, pumunta ka rito, ulul. Putang ina, kung matapang ka, dapat pinanagutan mo yung asawa mo na pinakasalan mo nung una, kung matapang ka talaga. Putang ina, tsaka kung matapang ka, sabi ni Montulpo, yung kuya mong abnormal, takot ka daw sa asawa mo. O bakit? Kasi yung asawa mo nagpapalamon sa'yo, di ka naman yumaman, kundi dahil sa asawa mong pangit eh. Kaya mo nga pinatulan yung kahit pangit kasi may pera. Kita nyo yung mga anak ninyo kinalabasan, putang ina, mga mukhang bulugin na mga baboy. Ina ninyo, kala nyo baboyan ba? Oh. Tangina, galing kayo sa kampo ng mga Duterte, kaya kayo mga mga crass, kaya kayo mga kupal eh. O tapos gagamitin niyo yung kakupalin niyo sa amin, ulul, mas kupal kami sa inyo. Utang ina niyo, ano pa sasabihin nitong bugok na ito? Yung taong bayan. That is the problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya dahil vlogger na po yata si... Bakit ikaw din naman, vlogger ka din naman, buha ka ng ina mo ka? Di ba kumakain ka ng mga ulam mo sa bahay, binibidyo mo pa, tarantado ka? Habang nagugutom yung bayang Pilipinas, vlog ka ng vlog ng kinakain mo, putang ina mo, hindi ka pa mabilaukan. Ulul, tang ina mo, vlogger ka din. Lalo-lalo na yung kapatid mo. Yung kapatid mo si Rapi Tulfo, vlogger din yan. Tang ina niyan, ang laki ng kinikita sa YouTube ng ulul na yan. O ang ina ninyo, ang hilig nyo manilip ng kapwa, mga vlogger din kayo. Yung mga ninyo, yung mga Facebook ninyo, puro video nyo rin mga mukha nyo, putang ina ninyo eh. O hindi ba? Anong tawag doon? Di vlogger din kayo, ulul. O, bakit ka nagagalit na nagbablog si Alan Peter Cayetano, pati yun ikaw may-ari? Tarantado ka, di tanggalin mo yung live, magpumunta ka ng Meta, tapos sabihin mo tanggalin yung live function. Si Bongbong Marcos nga, vlogger eh. Presidente na, vlogger pa eh. Tangina, ba't di ka nagre-reklamo, ulul ka? Ang ina nito mga to, kala mo kung sino magmalinis sa mga ulul. Akala mo, ang kikintab eh. Senator Cayetano, SP Cayetano, parang awa mo na pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamahan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinediye, ipakita po... Ulul, tang ina ninyo, kasi kahit magsinediye sila, ibig sabihin, adjourn sila. Yung mga kupal na yan, tuloy-tuloy pa rin ang flood control hearing. Tuloy-tuloy pa rin flood control hearing. Pagka nag-ano pa naman sila, nagbi-break pa naman sila si Erwin Tulfo tsaka yung pamilya niya ng mga pamilya niya mga putang inang ewan ko. Anyayaman na mga mukhang pa rin, mga mukhang sako pa rin ng bigas. Tsang ina niyan, mamamasyal na naman yan, naka-private jet na naman yan, saan pupunta na mga ulul na yan. Kaya ayaw, tuloy-tuloy pa rin kasi kahit masinidi tuloy-tuloy pa rin yung hearing ng flood control scandal. Kaya puta, tain-tain itong mga to. Tapos, ito pa masaklap, wala pang minority na naitatalaga sa flood control, sa flood control, sa Blue Ribbon Committee. Di ba? Mantakin mo sasabihin mo si Alan Peter Cayetano na makapal ang mukha, tatalbog ang itak sa mukha niya, ang palakol sa mukha niya, tapos makikiusap ka, panawagan, gago ka ba? Pag nananawagan ka, kailangan mabait ka, simula pa lang mabait ka, mantakin mo, babasusin mo yung tao, tapos mananawagan ka. Kung sa akin manawagan ka, putang ina mo, pakyo ka. Parang sinabihan mo ako ngayon na pangit ako, tapos mangungutang ka sa akin, memya, magpapalibre ka sa akin, gago ka ba? Ay nang ganyang kabobo si Erwin Tulfo, hindi niya iniisip kung ano yung sinasabi niya. Alam yung utak niyan, parang basurahan eh. Kung ano yung unang maisip, lalabas sa bibig. Ganyan yung mga tanga eh. Hindi na pinaprocess yan. Putya, pag may pumasok sa isip, labas sa bibig. Parang yan, alam mo yung tumbong? Alam mo yung tumbong? Yung pag may pumasok sa bibig mo, pumunta sa tiyan mo, pwede mo nang itae. Ganun yung bungangan yan, tsaka yung utak niya nagpa-function. Natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo. Senador kayo, professional kayo, walkout kayo ng walkout, kayo nagsimula eh. Tangina sana, pwede sana kayong manermo na ganyan. Kung hindi nyo ginawa yung pag-walkout, sinimulan nyo ng katarantaduan, tapos pag ginawan kayo ng katarantaduan, iiyak kayo. Sinasabi ko sa inyo eh. Kaya nga lahat ng mga post ninyo, puro laughing emoji yung nilalagay ng mga tao eh. Kaya nga kayo nagpatay ng mga comment sections ninyo. Yan sila Mig Subiri, Kiko Pangilinan, at kung sino-sino pa. Kaya nagpatay ng mga comment section yan. Kasi nga, inuulol sila ng taong bayan. Wala yung taong bayan sa mga rally sa kalsada, pero puta full force kami sa social media. Pukin ang ina nyo, bumoboto kami lahat. Minumura kayo lahat sa comment section. Puta, mas marami yung mura kaysa bumabati sa inyo. Yung bumabati sa inyo, lilima lang yung...
pinsan mo lang. At saka yung mga kapatid mo rin tanga. At saka yung iba pa, mga mangilan-ngilan, lilima siguro ng mga bobo sa Pilipinas. Tingnan mo comment section ng ng Facebook page mo. Para malaman mo. Tangina ninyo sa ngalan ng kapangyarihan at pera, yung prinsipyo ninyo na hinahangaan ng tao. Hindi naman kayo inilagay dyan dahil sa matatalino kayo eh. Alam naman ng taong bayan na bobo kayong magkakapatid eh. Naputsa siguro habang pinagbubuntis kayo ng nanay ninyo, baka sumakay ng kabayo yung kaya naumpog-umpog yung mga ulo nyo sa sinapupunan niya eh. Kaya kayo mga tanga. Alam ng mga tao na mga tanga kayo. Pero alam na din ng mga tao na may mga prinsipyo kayo dati at nakikinig kayo sa masa. Na makamasa kayo. Yun naman ang gusto ng tao. 70%, 75% ng mga Pilipino. Mahirap at masa, walang aral eh. Umaasa sila dun sa mga tao na matatapang, may boses, na kayang panindigan yung mga sarili, yung mga prinsipyo, at feeling ng mga tao sa Pilipinas, ipaglalaban sila nung putang ina ninyo. Nung naging mga senador kayo, biglang nawala yung mga prinsipyo ninyo, tapos napapabalita pang mga kawatan din kayo, putang ina niyan. So ginamit nyo lang yung tiwala ng mga tao sa inyo bilang mga tulpo, matatapang, tulpo, may prinsipyo. Putya ngayon ang mga tulpo, aso ng administrasyon. Gago. Para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao, na we are here to work for the entire nation. Kahit na po ikaw Ba't kayo nag-walk out? Oh, if you work for the entire nation, ba't kayo nag-walk out? Ba't nagsisinungaling si Rapi Tulpo na pinatayan kayo ng aircon, mga kupal kayo? Bakit kayo gumagawa ng fake news magkapatid? Supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuportahan, magtrabaho po tayo, gumawa tayo ng mga panukalang batas, let us pass laws for the good of everyone. Putang ina, baka baka maging santo ka balang araw, palitan mo si Kian De Los Santos. Tanginang bait oh. Mantakin mo bigla kang naging statesman matapos mong sabihin na palakulin yung mukha ni Make up your mind. Ano ka ba talaga? Siga ka ba? Statesman ka ba? Matalino ka ba? Putsang ina, meron kang super duper split personality. Kanina lang nang bababoy ka, nung pagkatapos mo mambaboy, sinasabi mo na no disrespect. No disrespect, ang disrespect ka nga. Inan niyan, ganyang kabobo yan. Sabi ko, kung anong maisip niyan, labas sa bibig yan. Kung ano yung maisip niyang siya, matalino siya, magmamatalino siya. Kung biglang uso ngayon ng basketball, magaling din siya magbasketball. Kung uso boxing, magaling din siya magboxing. Lahat ganun siya. Ang pinakamagaling na tao sa balat ng lupa, may kanta yung Sugar Free niyan eh. Ang pinakamagaling na tao sa balat ng lupa, mga tulpo yan. Tungkol naman doon sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, tuloy na tuloy ang pagdinig nila kahit wala pang minority representation. Pero pwede raw dumalo ang minority bloc doon. Ano po ang inyong reaksyon dito? Wala po kaming pakialam doon, di gusto ho niya. Sige po, hindi po namin haharangin. Kung gusto nila magkaroon ng committee hearing po, subcommittee, yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin. Okay lang, tapos may napuna. Inan yan, meron bang okay na may napuna? Kung okay lang, ganun lang, okay lang yun. Sige lang, gawin nila yun. Walang problema yun, basta pumasok sila bukas. Ganun lang sana, hindi. Okay naman sana yun, kaya lang napuna lang namin. Ano napuna mo na naman? Okay nga, may napuna ka pa. Saka naman makakita ng okay na may napuna ka. Ay, nabobo talaga eh. Pinaglihi talaga to sa sa bugok na itlog eh. Na bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung committee. Hindi po nakikreate po yung mother Na-create na nga committee. eh. Well, na-create na nga. Ano ba? Hindi na-create? Na-create na nga. Sabi niya, hindi daw na-create, tas na-create na nga. Okay nang ina mo, na-create na pala, tas sasabi mo, hindi na-create. Tarantado ka pala eh. Kaya nga may hearing na bukas eh. Dahil na-create na yan eh. Tas sabi mo, hindi na-create, tas na-create, hindi na-create. Ano ba talaga? Putang ina, bobo talaga to. Akala mo talaga, jokebox eh. Alam mo yung jokebox? Putang hindi na mag-iisip yun. Pag naglagay ka ng barya, naglagay ka ng numero, kakanta na kagad yun. Ganyan yan. Jukebox na tanga. Si Senadora Pia Cayetano nga po, dapat po siya po, dadalhin po sa floor yun para aprubahan po ng lahat na magagawa tayo ng subcommittee. Ganun po yun ang process. Gago, hindi ganun yun. Ikaw bilang committee, chairperson, pwede ka nang gumawa ng subcommittee dahil ikaw may ari noon. Na hindi ginawa ni Lacson. Hindi pinayagan ni Lacson na mapunta sa ibang kamay yung flood control anomaly hearings. Pwede yon. Sinabi na ng mga dating mga senador na pwede yun, pati mga congressman sinasabi pwede yun. Ano ka ba?
Tanga ka. Kaya nga nagkakaroon ng quadcom, tricom. Hindi na yung pinadadaan sa plenaryo. O ano na yan, discretion na yan ng committee chairman, chairwoman. Kung anong gagawin niya sa kanyang committee. Ang pakialam. So, hindi po yung rekta na lang. Pero okay pa rin ho yun sa amin. Napag-usapan namin sa minority. Sige po, mag-subcommittee po kayo. Kung mag-iimbita kayo, sasama ho kami. Kung may invitation po kami. Eh wala pa naman ho kami natatanggap na invitation na pwede po kami mag-attend sa Thursday ng subcommittee hearing po ng Blue Ribbon. Sabi na nga ni Alan Peter Cayetano, gusto niyo magpunta kayo eh. Ay, nagpapaawa ka na naman. Sa bagay, hindi ka naman kailangan doon. Tanga ka eh, tsaka sangkot ka doon eh. Sangkot ka eh. Sabi nung mga 18 Marines, may 5 maleta daw ang tinanggap mo eh. Kaya pala naka-Amerikana ka na dati, naka-t-shirt ka lang eh. Oh, tayo na kupalan. Pwede pala yun, na hindi sila attend ng session, pero sa committee hearings, pwede sila umattend. Pwede naman. Pwede naman. Oo. Pwede naman kasi magkaiba yung session, plenary session at saka yung mga committee functions. So pwede. Bakit hindi? Hindi ko nga maintindihan. Parang Julius, kanina ko pa hinahanap sa rules dito. Napudpud na yung daliri ko kahahanap. Gago, kahit mapudpud ang buto mo. Oo, kahit yung burat mo mapudpud kung saan babae mo sinushoot yan. Kakahanap ng rules na hindi mo makikita pag nakapikit yung mga mata mo. Kung ikaw aso ka ng administrasyon, putya kapag ka makakaapekto sa administrasyon, kahit anong hanap mo, hindi mo makikita. Kahit sa harap mo na, kahit tinutuklaw ka na. Ng pahina kung saan doon na hindi pwedeng sa sesyon, okay lang hindi sa sesyon, pero pag committee hearing po pwede. Hindi ko maintindihan talaga parin Julius. Talaga. Yung maintindihan kasi una sa lahat, bago ka, tapos pangalawa, tanga ka. Oo, sa totoo lang, ang nagtataka, inosente. Oo, ganun. So, ibig sabihin, inosente ka, ignorante ka, kaya ka nagtataka. May mga abogado dyan, tanungin mo yung mga matatagal ng senador. Para may matutunan ka. Hindi yung puta, yak-yak ka lang ng yak-yak sa mga akala mo, presumptions mo, mga naiintindihan mo. Kanina ko pa hinahanap, wala akong makita at inutusan ko na rin po. Wala ka talagang makikita, Erwin Tulfo. Wala kang makikita pag ganito ka. Higit 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Oh, putang ina. Wala ka talagang makikita kapag ka ganito ka, inaakusahan ka na magnanakaw ka. 120 million na campaign donation. Konektado sa Yap Brothers. At yung Yap Brothers, putya, yung panahon pa ni Pangulong Duterte, nangungurakot ng mga hayop na yan. Na-freeze pa yung mga assets niyan ngayon. ACT-CIS yan. Kasama niya yan sa partido, sa party list niya. Kaibigan nila itong mga ito. O, tangina, kaya naman pala. Nagbago ang prinsipyo. Ikaw ba naman makatanggap ka ng 120 million eh. O, may, di ba, sabi ko nga sa inyo, sabi nila, si Michael Jackson daw, ay kakaiba. Eccentric daw siya at daw siya, yung alam mo yun, parang daw siya, yung iba ang kanyang pagkatao, hindi daw siya normal. Hindi daw siya normal. Putang ina nyo. Ito nga 120 million lang ang nakuha. O kung magkano lang yung mga maleta, laman magbabago ka talaga. O kung totoo yung mga balibalita na nagnakaw ito, o kita mo, nagbago na siya. Hindi na siya yung dating Erwin Tulfo na kakampi ng mahihirap, na binabanatan yung mga korap, yung mga bobo sa Senado, minumura, si Risa Ontiveros, si Kiko Pangilinan, si Trillanes, lahat minumura niyan. Pero ngayon, tinan mo kapatid na niyan, kaibigan na niyan. Puta, baka kumpare niya na sa binyag tsaka sa kasal yan. O ganun na siya. O binago siya nung pera. O naniniwala ba kayo na babaguhin kayo talaga ng pera? Oo. Si Michael Jackson, tinan mo. Sobrang dami ng pera niya, puta, sa sobrang dami ng pera niya, hindi mo kayang bilangin. Dahil sobrang sikat niya. Oh, ngayon, si Michael Jackson, ano ba siya? Yung kakaiba ba siya na tao? Alien ba siya? Hindi, pero na-alienate siya dahil sa dami ng pera niya. Dahil, ito nga magkanong pera lang, 120 million, putsang ina niyan. Nagbago na siya ng ugali, si Michael Jackson pa kaya na multi-billion, trillion ng pera niyan. Tanginan yan. Tsaka talagang hindi ka magiging normal kapag ganun karami pera mo. Tingnan mo si Michael Jackson, bumili nga ng giraffe. Bumili ng tren, paikot sa bahay niya. Putsang ina, ganun siya ka-espesyal.
Oo, kaya feeling ng tao, iba na siya. O ganun din ito, si binago si Michael Jackson ng pera niya at saka ng kanyang kasikatan. Hindi talaga siya pwedeng mamuhay ng normal kasi nga hindi naman siya pwedeng katulad ng normal na tao maglakat lang sa labas pagkakaguluhan siya. So talagang mababago siya noong pera niya. At yung pera niya pinaghirapan niya. Ito matindi. Ito matindi. Ito tsaka bata pa si Michael Jackson. Ano na siya? Kumbaga kung ano yung mundong iniisip niya, kung ano yung mundo na nakikita niya, yun yung totoong mundo para sa kanya. Hindi niya maiintindihan yung mundo mo kasi bata pa lang siya, ginroom na siya para sa mundo na ito. Ito mahirap naman tong magkakapatid na ito. Putang ina niya, kumakain lang din naman na sardinas yung mga yan nun. Pero bakit nagbago sila? Dahil lang sa kakaunting pera. So kung magtataka kayo, bakit weird si Michael Jackson dahil kakaiba siya magkikilos, pati pananamit niya kakaiba, that is because he's super duper duper rich. Oo, at pinaghirapan niya yun. Dito ka magtataka. Oo, kasi si Michael Jackson, bata pa yun. So, dapat di na kayo nagtataka na bago na iba yung kanyang way of life. Pero dito kayo magtataka. Galing ka sa hirap, nakikinig ka sa problema ng mahirap, bumabatikos ka sa mga corruption, tapos kurakot ka. Tapos pagtanda mo, naging kurakot ka. Noong binigyan ka ng kapangyarihan para magkaroon maka-perform ka ng changes sa mundo. Putsang ina, ganito ang ginawa mo nang hahayop ka dyan sa Senado. Yan yung mga sinasabi natin na mga hindi nila kayang i-manage yung kanilang kayamanan. Binago sila ng pera, pati prinsipyo nila binago. Napag-alaman ng Bilyonaryo News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Ed Vic Yap. AXIS Representative, Benguet Representative, Yap. Na-free sa mga assets, bakit? Kasi kawatan. Kasama ni Erwin Tulfo sa AXIS, kawatan. Ngayon, sabi nga nila, if you cannot beat them, join them. Kaya ayan, kinanggap na lang niya yung pera ng mga ito. Ayon dito sa report, ha? Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang... Kaya kailangan sumipsip ni Erwin Tulfo kay Bongbong. Kasi si Bongbong mismo ang nag-flag doon sa mga kontraktor. Nakakulong na ba mga puki ng ina niyan? Hindi pa. Oo, naka-freeze na yung mga assets pero nakakulong? Hindi. Si Bong Revilla, nakakulong? Oo. Si Jinggoy, nakakulong na. Pero itong mga kontraktor na pinapangalanan nitong mga ulul na ito, lalong-lalo na ito si Bongbong na tanga, hanggang ngayon malaya pa. Anong ginagawa ng ombudsman? Hanggang ngayon malaya pa. Tas ang matindi nito, sangkot pa si Erwin Tulfo doon sa corruption nila. Kaya ayan, dinidilaan niya ang puwet ni Bongbong. Why? Kasi merong pinangahawakan sa kanya. Sige, subukan mong tumaliwas sa akin. Subukan mong tumalikod sa akin. Damay ka dyan. Kaya ngayon, kahit mali na, kahit baluktot na, ginagawa pa rin diretso, tuwid. Ginagawang tama nito ni Erwin Tulfo kasi nga, sangkot siya dyan. 2025 na karamihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating AXIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Putang ina, tumanggap pala ng pera sa mga kawatan. Tumanggap ng pera sa mga kontraktor. Umamin pa yan sa Senate inquiry mismo ng Blue Ribbon Committee na alam niya na nagkakabilihan, bentahan ng proyekto sa Kongreso. Pinigilan mo ba? Hindi mo pinigilan. You became part of it. Kaya ngayon, corrupt ka na din. Kaya ngayon, basura ka na din. Kaya ngayon, yung mga dating binabatikos mo, kaibigan mo na, kasi nga, putang ina, binago ka na ng korupsyon. Ganyan ang mga Tulfo. Walang mga bayag.
Walang mga betlog. Puros mga bulsa nila, mabusog lang nila yung bulsa nila, masaya na saya. Sino ngayon ang kapag pinalakol ang mukha tatalbog? Sabi ko sa inyo, kahit yung Scud missile ng Afghanistan, pag tumama sa mukha ni Erwin Tulfo, mahihiya eh. Kahit hasain mo yung dulo ng missile, putya, hindi babaon sa mukha nitong Erwin Tulfo na ito sa sobrang tigas ng mukha eh. Pardon my French, ha? This is not disrespect. I do not intend to disrespect and pardon my French, pero makapal ang mukha nito. Sabi ko sa'yo, mas makapal pa sa gulong ng eroplano. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura, na tila pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors. May 100,000 pesos worth of tarpaulin contributions ang Earthyard Corporation. 30,000 pesos worth of tarpaulin contributions naman mula sa Everyoung Industrial Sales. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Jong, habang aabot sa 45 million pesos ang kabuuang ibinigay ni Putang ina, puros magkakasangkot sa korupsyon yun kaya naman talaga syempre, paano ka mananalo, wala ka naman pera. Kumuha ka ng pera mula sa mga magnanakaw. Anong gagawin mo pag nasa posisyon ka na? Hindi ba? Poproteksyonan mo yung mga campaign donors mo na nagbigay sa'yo ng pera. So ngayon, ayaw mo maimbestigahan tong mga to. Or ayaw mo na magamit ito against you. Kaya gustuhin mo man na maging majority senator ngayon, hindi na lang, sisirain mo na lang yung majority senator because marami kang mga kalansay sa sa iyong aparador. Skeletons in your closet. Ang dami. Kabilang na ito at hindi lang ito. Dahil natikman mo na ang sarap ng mansanas ng pagnanakaw. Kaya po, tiyang ina, tinuloy-tuloy mo na. Di umano sabi ng mga ng mga 18 Marines, baka magdemanda ka. No disrespect nga. Sabi ng 18 Marines, 5 maleta daw yung diniliver sa'yo. Ito ang hawak sa liig niya. Ito ang kanyang kaya nag-iingay siya ngayon kasi nga, putyang ina, hoy. Kayo pinakabobo dyan. Hindi magsasalita ng ganyan yung ibang mga kasama nyo kasi matatalino yan. Kayong dalawang magkapatid, tanga kayo. Kaya dapat lang kanyong magsalita ng mga ad hominem dyan. Manghamon kayo, magbalasubas kayo, mang-fake news kayo dyan. Gawin nyo yung mga dapat nyong gawin kasi puta binuhay namin kayo. Or else, putang ina, sisingilin namin kayo. Ganyan. Or else, idadamay namin kayo, pati kayo kulong. Ganyan. Kaya ngayon, ang mga tulpo, aso na. Kasi 'di ba may bali-balita, may mga rumors na si Erwin Tulfo. Raffy Tulfo nabigyan daw ng bilyon-bilyon nung mga kumukubra diyan sa PCSO at sa smuggling. Di umano chismis lang 'yan, hindi yan totoo, mabait mga Tulfo. Victoria Goyap. Bukod sa mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Lindaso at 15 million pesos naman ang donated ng isang Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen Soy Yap, na asawa ni Congressman Eric, at si Margie Basco Yap. Di ba ito yung kinakaso ngayon kay Chis Escudero? Na si Chis Escudero daw tumanggap ng campaign funds sa isang hindi mabait na tao. Bakit si Chis Escudero may kaso? Bakit itong si Erwin Tulfo na pinaglihi sa tangang kuto, bakit hindi siya makasuhan ng COMELEC? May report na ng media, may ebidensya pa yung bilyonaryo. Bakit hindi? Bakit si Chis Escudero dinidemanda? Bakit sino pa ba? Si Marcoleta. Bakit dinidemanda si Marcoleta? Unang-una sa lahat, yung donor naman ni Marcoleta, hindi naman yun contractor. Hindi naman magnanakaw yun. Wala naman pera ng gobyerno ginamit doon. Mantakin mo ito, magnanakaw na mga congressman at mga contractor ang binigay na pera sa isang Tulfo. Bakit yan? Hindi yan sampahan ng kaso. Kaya nga siya ganyan magsalita ngayon. Kaya siya ngayon palaban at kaya siya ngayon binabanatan niya yung majority senators kasi meron siyang bahong itinatago. Yan nga yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Kaya galit na galit siya kay Alan Peter Cayetano. Kaya sabi nga nila lumipat na sa amin lahat, wag lang si Alan Peter Cayetano. Bakit? Kasi sinabi ni Alan Peter Cayetano nung nagwo-walk out sila, baka mamaya magsimula yung flood control hearing, lumabas yung pangalan mo ginanon siya. Maraming alaman niya si Alan Peter Cayetano. Kaya takot na takot sila kay Alan Peter Cayetano. Bakit? Walang may control kay Alan Peter Cayetano.
Kaya pinipilit nila mag-resign. Bakit mo pinipilit mag-resign si Alan Peter Cayetano? O kung halimbawa, magre-resign si Alan Peter Cayetano. Tapos, si sino ngayon ang Senate President? 11 kayo parehas, kung di ka ba naman bobo? 11 kayo, 11 sila. O ngayon, paano kayo ngayon makakakuha ng ng bagong Senate President? Wala naman kayong 13. Hindi ka nag-iisip eh. Paresign ka ng paresign. Hindi mo alam kung ano mangyayari pag nag-resign yan. So pag nag-resign yan, sino ngayon Senate President? Ikaw? Ang ibobo ka? Hindi mo naisip yon? Hindi mo maiisip yun kasi tanga ka eh. Kasi nga ang utos lang sa'yo, babuyin lang ang Senado tsaka babuyin si Alan Peter Cayetano. Tanungin ka. Kung halimbawa, mag-resign nga si Alan Peter Cayetano, sino papalit sa kanya? Sa 110.3 million pesos. Bukod dito sa natanggap niya sa YAP, bukod dyan, nakatanggap pa yan, sabi ni Toby Chanco At sabi doon sa mga text messages nung Bersamin, nakatanggap pa itong kupal na ito ng pera galing sa sa flood control Malimaleta. Nung kampanya ng alyansa. Lahat daw ng mga senatoriables noon nakatanggap ng pera mula doon sa Malimaleta. Kaya ganyan yan. Kaya nagbago si Erwin Tulfo. Gusto ba ni Erwin Tulfo yung mga naririnig niya sa akin ngayon? Malamang hindi. Kasi bistado siya. Pero no disrespect, sir. No disrespect, pardon my French. Ganito lang talaga ako magsalita. Hindi naman kita minumura talaga. Bulaklak na lang ng dila ko ito. Lalong-lalo na kapag triggered ako, kapag hipokrito yung kaharap ko. So huwag ka magdidemanda. Masyado kang iyakin. Na naitala niyang gastos. Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least 50% ang kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap at mga personalidad at kumpanya na konektado sa kanila, batay sa investigasyon ng AMLAC. Pauna nang sinabi ni Senator Erwin na hindi niya pinagtatakpan ang mga dati niyang kasama sa ACT-CIS nang idawit ng Senate witness na si Orly Gutesa ang pangalan ni Congressman Eric Yap sa flood control scandal. Muli namin sinubukang kunin ang panig ni Senator Tulfo bago ilabas ang ulat na ito. Pero hindi pa siya nagpapaunlak sa isang panayam. Hindi magpapaunlak yan. Magpapaunlak ba yan pagka yung kakapalan ng mukha niya yung pag-uusapan? Ngayon, ipaliwanag mo ngayon to, Erwin Tulfo. Di ba sabi mo makapalang mukha ni Cayetano. Si Cayetano ba may ganitong kaso? Si Cayetano ba tumatanggap ng pera mula sa mga kurakot? Si Cayetano ba katulad mo na magnanakaw di umano? Kahit di ka magnanakaw, tumanggap na lang ng pera sa mga magnanakaw. Yung ninakaw na pera ng taong bayan, sabi doon sa text message na kumakalat, nakatanggap daw kayong mga alyansa. 60 million yung binayad nyo kay Andrew E. sa pagrarap. Wala na mga kwenta-kwenta mag-rap yun. 60 million, gaano kalaki yung nakuha nyong pera para sa kampanya nyo? Hindi nga kayo nangampanya eh. So ano yun, tinago nyo, binulsa nyo? Hindi kayo nangampanya nung 2025 elections. Hindi kayo umikot kasi nga, yung Duterte ang tinatangkilik ng tao at dahil nga sa mga kababuyan ninyo sa flood control, hiyang-hiya kayo, kaya nga natalo yung karamihan sa inyo dahil mga magnanakaw kayo. Nanalo lang naman kayo mga Tulfo kasi Tulfo kayo eh. Naniniwala pa rin ng taong bayan na somehow meron pa rin sa puso ninyo yung baka bumalik kayo dun sa dating kayo, pero hindi na. Point of no return, sabi nga that ship has sailed a long time ago. Iba na sila, iba na yung mga Tulfo. Sila na po yung mga Tulfo na korap. Eto, tanungin natin siya kung paano mangyari sa Senado. Tali-talinuhan to, di ba? For the sake of discussion po, halimbawa pumayag siya, paano kaya pipiliin ang kanyang kapalit? Kasi 11 po kayo sa minority, 11 na lang din po sila sa majority na pwedeng bumoto dahil wala nga po sina Senador De La Rosa at Estrada. Paano kaya ito? Di kanya-kanya po. Tang ina kanya-kanya. Tinan mo, ganyang kabobo yan. Pukin ang ina niyan. Ang galing magsalita pero walang utak. Mantakin mo magkakanya-kanya. Kaya nyo naman pala magkanya-kanya. Bakit hinahanap nyo pa yung majority ngayon? Di magtrabaho na kayo mga minority. Bobo. Ganyang kainutil, ganyang kabaog ang utak niyan. Ang tinanong siya, 11 kayo, 11 sila. Magre-resign si Cayetano. May bago silang may sa majority bago silang mag-i-nominate, meron din kayo i-nominate. Tiebreaker kayo. Wala namang toss coin diyan sa sa Senado. So papaano? Alam mo sagot ng gago, di kanya-kanya. Kanya-kanya. Ano 'yun? Kung sa nasa rules ba ng Senate 'yon, kahit mapudpud yung daliri mo kakahanap diyan sa rules ng Senate, walang nansalita doon na kanya-kanya, bobo. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Putang ina kang, hilig mo kasi mag-pa-interview, tanga ka naman eh. Panay kasi ang pabotox mo sa mukha mo eh, kaya nagpapabata ka eh. Gusto mo yata marami ka pa makulimbat ng mga batang babae eh. Kaya nagpapabata ka eh. Dito ka magpa-inject sa utak. Para medyo tumalino ka ng konti.
ika nga yung grupo Anong ika nga. Ulitin natin yung tanong. niya, mamili po sila. For the sake of discussion po, no, halimbawa pumayag siya, paano kaya pipiliin ang kanyang kapalit? Kasi 11 po kayo sa minority, 11 na lang din po sila sa majority na pwedeng bumoto dahil wala nga po sina Senador De La Rosa at Estrada. Paano kaya ito? Di kanya-kanya po, ika nga, ika nga yung Ano, ika nga, ano, ika, ganon, pilay? Inakang yabang-yabang mo, tinan mo, oh. Pucha, lahat nung tiningnan niya sa baba, yung sagot, wala siya may sagot kasi bobo. Bobo, kasi hindi yan basta-basta nangyayari. Pwede mo naman sagutin na, yun ang hindi natin alam kasi first time na nangyari to eh. Hindi yung, kanya-kanya, ika nga, anong ika nga, gago? Ika ka ba? May gout ka ba? Ito. Di kanya-kanya po, ika nga, ika nga yung grupo niya, mamili po sila, tapos sasabihin nila, mag-nominate. Grupo din po namin, mag-nominate po ng... Kung let's say 11 na nga, minority at majority, Hindi niya nasagot, bobo, no? Bobo, no? Oh, basa ka pa ng basa ng rules niya, na. Bigay mo sa akin yung rules, putang ina mo, katuturuan kita. Gago ka. ano po ang mananaig kung let's say pipili po kayo ng bagong Senate President? Hopefully by that time, Ms. Vicky, usually pag may gano'n naman, nababago yung number, nababreak yung impasse niyan. Sis! Oh, kita mo? Wala kayong solusyon doon. So, sinong matalino sa inyo ngayon? Putang ina, si Alan Peter Cayetano. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Gago kayo, bobo kayo. Hindi mahahalata masyado ng tao kapag biglang pinaaresto mo, pinakulong mo yung mga majority senators. Pwede na si Jinggoy Estrada, pwede na talaga siya mauna, matagal na siyang tinatarget eh. Pero yung iba dyan, putya, mahihirapan kayo kasi wala talagang maikaso. Ngayon, tiebreaker kayo at 11. O ngayon, dahil tinanong siya, ano mangyayari? Tiebreaker kayo, wala naman ngang toss coin dyan. So, paano? Alam mo, sagot niya, ika nga. O, nagano siya, nagapar siyang yung, CD na binili mo dyan sa, recto. Yung tumalon-talon yung utak niya eh. Putya, natanong siya ng isang matalinong tanong. Yan ang sinasabi ko eh. Kapag ang bobo tinanong ng isang matalino, putang inang yan, so short circuit ang utak niyan. Short circuit yan. O nag-short circuit nga, ika nga. Tapos ang niya, pag dumating tayo dyan, sigurado may lilipat na sa kabila. Gago, paano nga kung walang lumipat? Utang ina ka, inutil ka. Gunggong ka, tulonggis ka, tanga ka. Paano kung walang lumipat? Ano nga ang mangyayari sa Senado pag gaganon? Di kaya sagutin. Tangina nyo, rules kayo ng rules yan. Hindi nyo kaya sagutin. Naisahan kayo dito ni Alan Peter Cayetano. Ganyan katalino si EPC. Yung isang grupo magiging 12 kasi may usapan na yan. Nag-uusap na pare, dito tayo, bumunto tayo, magkaibigan tayo. Tayo na naka-invento siya ng kwento. Pare, dito ka, kumunta ka sa amin. Pare, ganito, gago, hindi yun ganun. Ayun eh. Ayun nga. Wag mo munang bilangin wag mo munang bilangin yung manok hanggat hindi pa naman napipisa yung itlog. Inutil ka talaga eh. Ano pa? Ang mga kabobohan nito ni Erwin Tulfo, diretso. Yung pakiusapan na lang yan, Ms. Vicky. So, definitely, mabibreak yan pag may appointment na o botohan sa pagkapangulo. Kasi yung magbabarkada, pare dito na tayo. Kasi ang pangako dito Senate President na ito yung mga bibigay sa iyo ng mga committee, etc. So, ibig sabihin, pansarili. Sinasabi mo kanina, dapat hindi kayo nag-ano ng pansarili, di ba? Sinasabi mo, ikaw mismo nagsasabi na si Senate President ganito, ibibigay sa yung ganyan, yung ayaw ibigay sa inong kabila. Di pansarili. Sabi mo kanina, di ba? Bawal ang pansarili dito. Tayo ay nagsisilbi sa bayang Pilipinas. So, sa bibig mo mismo nang galing, Erwin Tulfo, na putang ina ninyo. Wala kayong mga prinsipyo. Magkukudita kayo para lang makuha yung gusto ninyo. Anong tawag doon? Di pansarili. Di ba? Ay, nako, yan tayo eh. Pag bobo, wag na kasi nagpapa-interview. Diyan, mukhang hindi yata magandang committee. So, nabibreak yun. Nagiging 12-11 or 12-10, parang ganun, or 13-9. So, mas marami yung mag-i-elect dun sa bagong Senate President. Ibig sabihin, deadlock. Ibig sabihin, dead end. Ibig sabihin, hindi nila makukuha si Cayetano, kaya pinipilit nila mag-resign. Kasi nga, they do not have the numbers. Kaya hamon dito, hamon dyan, bastos dito, bastos dyan.
para ma-pressure si Alan Peter Cayetano to resign. And they are even using the government, the executive, to pressure Cayetano to resign. Why? Bakit gusto niyo mag-resign si Cayetano? Kasi nga, ikaw na nagsabi, yung mga committee na gusto mo, hindi ibibigay sa'yo ni Cayetano, di pansarili mo. Yung mga committee na pinapangarap ninyo, yung mga pinoprotektahan nyo yung mga interest, hindi yun po protektahan ni Cayetano. Kaya gusto niyo siyang mag-resign. At dahil wala kayong mga bayag ngayon, wala kayong mga kapangyarihan ngayon, at hindi nyo kayang italpatalsikin si Cayetano dahil 11-11 kayo, pinagre-resign niya siya. Tanga lang si Cayetano pag nag-resign kasi bobo niya siya pag nag-resign siya. Kasing inutil niyo siya pag nag-resign siya. Ba't naman siya susunod? Ba't naman siya magiging uto-uto sa mga bobong katulad niyong magkapatid? Di ba? Ako si Cayetano, abogado ako. Utangin na niyan. Ang tagal ko ng senador. Naging congressman ako, naging Senate, naging Speaker of the House pa ako, naging Senate President ako, tapos susunod ako sa dalawang bulbul ang utak. Di ba? Nabisto siya dito. Kung magre-resign siya, paano sino magiging Senate President? Ika nga. Kung pag dumating tayo sa ganun, sigurado marami na kaming mahihikayat. Ano yung mga hihikayatin nyo? Sabihan nyo na naman, may kaso ka. O para hindi ka magkakaso, lipat ka sa amin. Totoo yung sinasabi ni Cayetano na talaga itong mga buwaka ng shit na ito, pinipressure talaga yung kabila at ginagamit yung kanilang mga yung kanilang mga kaso di umano para lumipat sa kanila, magkaroon sila ng numero, makuha nila yung Senate presidency at yung Blue Ribbon Committee na yan, mamanipula nila ulit. Ganun yun. Kasi yung kay Inday Sara talaga, impeachment ni Inday Sara, tapos na yan. Tapos na yan. Oo, wala na yan. The end na yan. Dito na talaga tayo sa flood control project. Lalabas yung mga pangalan nila dyan. Kaya dyan sila ingat na ingat. Okay, but I'll be honest with all of you po, hindi ko kinakampihan si Senate President